Umiiyak sila. Pero manugang niya kasi Mino. Ayun. Ilmu inalagan ka tangan ka pero mali ko sang karo ako ito gusto. Pinugot ko no magi laray alam ko. No tago mo itaw pero ang puot ang Kaya kami gumagawa ko ng baston. Doon ako pinuntahan niya. Sige, no? Ano gawin niyo yun? Alam niyo saan ako pumunta kami? Sabi niya, si nanay, ito, may ginagawa. Labi yan, pero bakit yung kalbet na sinamata na Pangalan niya ang binuhat ko. Si nanay. Ano sabi nila? Nawala, sabi nila. Tignan mo gumaling na agad, may kapit yung mga to. Ikaw yung laba, ito yung pawili, panghalitan. Dahil ang lahat yan. Wala. Ay, talo. Tumboy pala yun. Darin ko na lang isang pulong. Darin ko manamong lalo. Kalau si Witko kalau bilang yung kami nga ano kulang ito pag munisip ng kulang hangin ng gayo sa dumating siya kung kulang ng kulang mamaya muntik na ba ito yung kapitbahay yung kuya niya sabi ko lagi amay surrender dito Manira, ibaga iya agi babang ititik ko tapos siya manira si mama. Huwag kayo magpintang-pintang. Wala silang problem. Kung sabi niya, alam nila di, lugan ko ako. Dahil, mabuti pa, bakit ko pa pumunta dito? Alam ko pala, di, dahil ka na doon. Dahil siya na magpatanggal. Gusto ang lahat yung bagay. Imbis, makusimplip natin, maghahanap pa tayo kapul-pul. Katapos, bintang natin siyang tao, walang kasalanan. Puso, yung mga nagbibintang, dahil di pa nila nakita, lalo nakakasala. Dahil yung bintangan ninyo, wala namang kasalanan. Dahil walang nakakita sa kanila, aka-aka lang, sabi-sabi lang, lalo kayo makakasalanan doon. Kung sabi ng mga, kung nakita mo sa dalawang mata mo, huwag ka maniwala sa kanila dahil sila at niliglang din sila at hindi nila rin nakita. Ngayon ang tanongin ko sa inyo. Alam mo ba kumulang sa inyo? Opo, nakita mo ba? Hindi, sinabi. Tawagin mo ang sinabi. Ikaw ba, nasabi mo ko lang ba yan? Hindi. Yung may nasabi sa akin, tawagin mo ulit ang nasabi. Ano na nga ano po nangyayari sa inyo? Dahil padugtong ng padugtong, yung walang kasalanan, naging may kasalanan, dumami na dahil sa gawa ninyo. Dahil lalo kayo nakakasala doon. O ito lang naman, huwag kayo magbintang kung di nyo nakita sa dalawang mata ninyo. Dahil ang mata ninyo, importante, kung nakita ninyo, pwede nyo siya harapin, pwede nyo husgahan, dahil yung nakita nyo mismo sa dalawang mata ninyo, lapitan ninyo na nung nasabihin, ay magkukulang ko pala. So, ang sa akin dito, ay hangin. Hangin masama ay pumasok. Dahil ang lahat yan, hangin at masama ay pumasok, doon diyan nila sa lahat sa hangin. Kung pumasok sa katawan mo, hangin din yun. Hindi sabi niya, gawa ng tao, gawa na ganito. Kung alam mo ang gawa ng tao, kung nakita mo ang gawa, minsan nakakasala tayo at kundi ang mga tao walang kasalanan at binigyan natin ng kasalanan. Di ba? Ano siya? Tama, hindi? Tama po, ama. Ikaw ba, tapausik ka ba? Hindi. Ama, tama po yun. Hindi ka tapausik. Maganda yun. Dahil ang lahat yan, sabi ng mga, huwag kayong musik. Dahil ako ang pwede magmusik sa kanila mamaya. Haharap sila sa akin.
Kaya sa akin pa rin sila ay lalapit ang lahat. So ingatan ninyo ang pagsasalita ninyo, isipin ninyo para hindi kayo nakakasakit sa kapwa ninyo. Amen? Amen. Ang gusto ng Ama, kailangan ayusin ang dapat ayusin. Intindihin ninyo muna bago yung sabihin. Isipin at tignan ninyo kung totoo ba o hindi. Gusto marami na papatayan. Marami na away-away tungkol sa aka-aka lang yan. Yan ang tawag ko, aka-aka. Akala ko kasi, akala ko kasi, ay sila magaling. Sino sabi? Hindi sinabi. May narinig ako. O, ngayon, ano ginawa mo? Ay, i-react ko rin. No, namarinig din ako sa sarili ko. Para akala. Tama, hindi. Puso, tayo rin ang gumagawa ng kasalanan. So, ang tawag ko, hangin, virus, ay palpas. Dahil lahat ng bagay sa hangin ay dinaan. Hindi sabi nila, ulam, ang sabi ng ulam, yung talagang kita mo siyang tao, yung haka-haka, hangin, pinaliparang na virus ng masama. Ngayon ko lang yung nalaman, kung di sinabi ng Ama, hangin. Yung hangin, dinaanan ang mga virus at sumasama sa hangin. Shoutout po sa Trip for William. Ito ay, meron ka masasabi. Yes po, sabi na. Hello po. Yan po palang hapon po sa ating lahat. Totoo po yung sinabi niyo po, Ma, na Para sa mga nangyari na yan. wala sino makapagsabi na kinulam ako ni ganito, ni ganoon. Kasi marami na rin pong mga lumalapit sa akin ng mga tao may karamdaman. Kilala nila yung mga taong gumawa sa kanila. Pero tanong ko sa kanila rin naman, nakita niyo yung gumawa sa inyo? Hindi, sinabi lang din ng manggagamot. Yun yung madalas na sinasabi nila na, mga manggagamot na pinupuntahan namin, sabi nila, sila yung nagsasabi na si ganito magkukulam. Meron pa lumapit sa akin naman na sabi sa akin, brother, pwede ba akong humingi ng tulong sa iyo? Niya, bakit? Papagamot ko yung anak ko. Yun yung tanong niya sa akin. Ba't sabi ko kanya, ano pong sakit ng anak mo? Ang sagot sa akin ay, kinulam po sila. Tanong ko ulit, paano niyo po nalaman kinulam sila? Pinatingin ko na po sa ibang manggagamot, kaya yun po yung sinabi, kinulam po sila, kaya sila nagkakasakit. At tanong ko sa kanila, alam niyo po sino yung gumawa? Opo, yung biyanan ko po yung may gawa. Sabi ko sa kanya, matindi yan. Sabi ko sa kanya. Tapos tinanong ko, ba't nasaan ka ba ngayon? Sabi ko, yung tao po ngayon naman. Sabi sa akin, nandito po sa ibang bansa. Sabi ko sa kanya. Tapos yung anak mo, sabi ko sa kanya kung nasaan, nandun po sa aking biyanan. Siya po yung nag-aalaga. Sagot ko na sa kanya, kawawa naman yung biyanan mo. Siya na nga yung nag-aalaga sa anak mo. Siya pa yung pagbibintangan mo na may gawa. Gawin sa kanya. Pero yung totoo, sabi ko, walang katotohanan po yun. Kahit sabi-sabi lang nila, may mga manggagamot na pinuntan yung sinabi nila yung biyanan mo manggagamot. Huwag kang maniwala. Walang katotohanan po yun. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Tapos, tinanong niya muli sa akin, sabi niya, paano mo nalalaman na yung biyanan ko ay hindi mangkukulam, sabi sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, kinakausap ko rin po ang Panginoon. Kako sa kanya, tinanong ko sa kanya. Kaya sinabi sa akin na yung biyanan mo, hindi mangkukulam. Kako sa kanya. Kawawa naman yung biyanan mo sa iyo nag-aalaga sa anak mo, nagbabantay ng 24 oras, tapos siya pa yung pinagbibintangan mong mangkukulam. Kako sa kanya, walang katotohanan po yun. Kaya huwag kayong maniwala sa sino man na sinasabi nila si ganito mangkukulam na wala kayong patunay na hindi ninyo nakita. Tapos tinanong ko rin muli sa kanya, yung manggagamot ba na linapitan ninyo, nakita rin ba niya na kinulam niya yung anak mo? Yun po yung tanong ko po sa kanya. Sabi po niya, hindi nila nakita, pero yun yung paamin nila, sabi niya yung pasigaw yung pangalan pagbabanggit. Kaya yung pangalan po nung
biyanan niya yung nabanggit. Kaya sabi ko, walang katotohanan yung dahilan masama. Sabi ko, hindi yan nagsasabi ng katotohanan at totoo. Ang masama ay mananatiling masama yan. Kaya sa kanya, magugulo lang yan. Dahil ang masama hindi gagawa ng kabutihan, kundi pag-away-awayin kayong lahat. Kung sino pa yung tumutulong sa'yo, siya pa yung pinagbibintangan mong masama. Kaya sa kanya, lalo lang kayong nagkakasala. Paano gagaling ang iyong anak kung ganyan din ang ginagawa mo? Sa kanya. Kailangan, sabi ko sa kanya, ipagpasa Diyos nyo na lang ba tayo? Huwag kayong maniniwala na sasabihin nila yung pangalan ng mga kukulang. Walang katotohanan yan. Dahil nung dumating na time, sabi ko, wala pa akong alam tungkol sa pagiging manggagamot kako sa kanya. Naniniwala ko noon. Ako, ipabanggit-banggit ng pangalan, sabi ko, wow, ang galing nila. Pero sabi ko, nung nandito na ako sa ganitong gawain, wala palang katotohanan ng lahat na sasabihin ng isang tao o isang manggagamot ang pangalan ng isang mangkukulam. Walang katotohanan. Yun po yung natutunan, yun po yung nakita ko. Dahil sa akin, sa ilang taon na rin na pag-mission ko, ang masama ay hindi po nagbabanggit ng pangalan. Lalo na sa gawain ng mga bagay na paggawa po ng kasama sa pagbibigay ng sakit. Hindi po sila nagsasabi ng kanilang pangalan. Ang mangkukulam, nasa lumang tipan po yan. Nakalagay po doon mga mangkukulam, mga salamangkiro. Nandun po sila sa lumang tipan yan na ayag at totoo patungkol sa kanila. Pero kapag tayo naniniwala sa kanila at sila yung paniniwalaan natin, hirap po nating makamit yung kagalingan. Bakit hindi tayo tumawag sa Diyos? Bakit iniisip natin yung mangkukulam? Kasi madalas sa pag-iisip natin, doon po tayo nagkakasala. Sabi nga sa kasulatan, huwag kayong humusga ayon sa inyong mga nakikita lamang, kundi humusga sa katotohanan. Hindi natin nakita ang bawat mga pangyayari na yan tungkol sa mga pagkukulam sa mga sakit ng mga isang tao. Kaya hindi po natin sila pwedeng husgahan. Hindi pwedeng sabihin na ninuman ang pangalan ng isang tao na siya yung mangkukulam. Isang bagay na pagkakasala po yan sa Diyos. Ang pagbibintang ng isang tao sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Kahit bagay yan sa batas ng tao, wala rin pong kaso po yan. Kahit didimanda po yung tao, wala po yan. Hindi po mapapatunayan sino man na yung isang tao ay magkukulam dahil wala pong ebidensya. May mga kaso na rin kung ganyan nangyayari, yung napapahamak, yung taong nagdemanda. Dahil wala po silang patunay. Mahirap po niya kapag sa mga bagay pagpaparatan po natin ay babalik din sa atin yung mga pagpaparatan. Mahirap po yan kaso mabigat po yan dahil paninirang puri sa isang taong walang kasalanan. Yung pa tayo sa gawain, kaya mas maganda pagpasa Diyos na lang po lahat at huwag po tayong magbibintang. Kung tayo po'y laging nagdarasal sa Diyos, kumikilala tayo sa Kanya, ang Diyos na lang po ang siyang kumilos pagpasa Diyos natin lahat. Upang sa ganon, hindi po tayo magkasala. Yan lamang po, maraming salamat. Ayan, ikaw, hirap ka. Yung ay namin. Yung siya na namin. Hello. Magandang hapon po sa inyo pong lahat, brothers and sisters na nanonood po. Meron po ang napunta po dito na nag-surrender po kay Amang Idin, nag-surrender po na inamin niya talaga na siya ay magkukulam at gusto niya na magbago, magbalik loob sa Diyos. Kaya nag-surrender po kay Amang Idin. Ngayon, tinanong po namin yung magkukulam na yun kung nahuli siya ay naamin niya yung tunay na pangalan niya. Ang sagot niya ay adjust lamang yung kasagutan niya, adjust lang. Yun ang sinabi niya. Hindi niya inaamin yung tunay na pangalan niya. At yun ang kailangan, huwag natin isipin na pag may magkukulam, huwag natin isipin na ginagawan tayo ng magkukulam. Isipin natin, ilagay natin sa puso't isipan ang Diyos palagi. Upang hindi po tayo taplan ng ganyang mga bagay, mga mangkukulam na tatalab sa ating katawan, sa ating spiritual, kailangan ang ipasok po natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ang Panginoong Isus. Lagay natin sa puso't isipan, manalangin po tayo lagi upang gabayan po tayo. Dahil sa pagdarasal po natin, ay babantayan po tayo ng Diyos
magbibilin po siya ng anghel na magbabatay po sa atin. At ilalayo po tayo sa kapamakan at gagabayan po tayo upang ang mga hangarin po natin na mabuti ay mapunta sa tamang landas. Maganda po yung kalalabasan po natin, yung kinabukasan po natin. Kaya unahin po natin palagi, manalangin, magdasal, lagay sa puso at isip ang panalangin at gawin po natin ang kabutihan. Dahil yan ang kayamanan natin na madadala po natin patungo sa langit. Kaya yung tungkol sa magugulang, yung mga nagpapaamin, huwag silang magpaamin. Dahil ako rin ay naranasan ko rin po yun na nanggamot din. Ako ay nagpapaamin. Ngayon nabago po ako sa pamamagitan ni Ama Eden. Kaya simula nung nakilala ko po si Ama Eden ay hindi ko na po yung ginagawa. Ang dapat nang gawin, tanggalin lang po yung sakit. Yun lang po. Paliwanagan yung pasyente, kung sino man nagkasalastan niya ay magpatawad po siya para patawarin po siya ng Diyos. Ganun lang po, tanggalin po lang yung sakit ng pasyente at huwag magpaamin. Dahil hindi natin nakikita. Yung gusto ng Diyos, yung liwanagan yung isipan ng bawat isa. Manalangin po tayo, tumawag po tayo sa Diyos. At baguhin ko ano man yung mga hindi magandang asal po natin. Magbalik po tayo sa Diyos. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat din. Yun lang sinasabi nila at sumurrender at sinuko niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, Ama, surrender ko, kagamitan ito at ayaw ko lang magkulang. Bakit? Ngayon, naisip ko na ang mali ang ginagawa mo. Totoo po yun. Dahil ang lahat ng mga ginawa ko, marami na akong pinatay. Dahil wala rin mapala sa akin. Dahil ako ay isusurrender ko ang gagamitan ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, ikaw ba ang nagpapaamin? Sabi niya, hindi. Sasabihin mo ba ang pangalan mo ay hindi? Bakit? Bakit mo yung sasabihin? Ayaw ko mapahamak ang pamilya ko. Dahil hindi na nila naman ako nakikita. Dahil ay espiritu lang ang nahuli sa akin. Ang mukha ko ay hindi nila rin nakikita. Puso alias lang ang aking sinasabi para ako ay tumahimik na. Patawa kung ano man ang nagawa ko, Diyos lang bahala sa akin. Yun. Puso ang lahat yan sa mga kailangan natin ay isipin ang bawat anuman ang nangyayari sa akin. Dahil ang sabi ng Ama sa akin, huwag yung sayangin ang panahon kung anuman ang nangyayari. Dahil huwag natin sayangin ang pagtiwala natin sa bawat isa. Good afternoon. Magandang hapon. Ang nangyayari sa atin ito, kalipat ng masamang amin. Alisin ang mga sakit. Dahil ang lahat yan, tandaan ang isipin natin, may Diyos pa rin ang maglilitis sa kanila. May Diyos pa rin ang maghusga sa kanila. Huwag natin sayangin ang panahon kung tayo ay maging anuman at namusik tayo sa mga tao. Puso, huwag natin pakinggan ang mga tao kung sasabihin nila sila ay ganito pangalan, ganito ang kanilang. Dahil ako ay hihingi akong tawad ito ang pangalan ko, lalo tayo nakakasala dahil ang mga sinasabi niya lalo nadadagdagan ang kanila proud sa nagbigay sa kanila kapangyarihan ng masama. Marami ang bagay at kailangan natin ay maramdaman natin ang katukulan natin dito sa mundo natin. Ang mundo natin pagsamantala. Ang katawan natin pagsamantala. Ang isip natin walang katapusan yan dahil dala-dala mo yan hanggang patungo sa Diyos. Dahil ang isip natin, huwag tayo mag-usip kung ano man ang bagay na hindi maganda. Dahil isipin natin, may Diyos pa rin ang magliligtas sa lahat. Dahil ang isip natin, hindi hawak ng Diyos, hawak natin yan. Ang katawan natin, yun, pinahirap sa atin ng Diyos. Lahat ng bagay nandito sa lupa, sa Kanya lahat yan. Ang isip lang natin ay hindi niya hawak. So, tayo ay magpili. Kung mawa tayo mabuti, ay sa Kanya tayo. Mawa tayo ng masama, iba ang kapangyarihan natin.
ikaw ang Diyos-Diyosan, ang magawa mas may dito ka sa Diyos. Diyos lang kasamahan ang nasa iyo. Huwag tayo mahusga, huwag tayo mag-anuman ng mga tao kung di natin nakita sa dalawang mata natin. Dahil ang dalawang mata natin, importante yan bago tayo mahusga, bago natin pakikinggan at sasabihin ng iba, huwag tayo basta-basta maniwala kung di mo nakita sa dalawang mata mo. Dahil ang pagsalita, virus yan. Kung di mo nakita, huwag kang maniwala. Dapat siyasatin mo muna bago ka maniwala. Kung ikaw ay naniniwala dapat wala ka na rin iba. Isa ka rin makasalanan dahil namimintang ka, walang kasalanan. Dahil kailangan, tignan mo muna ang mga dalawang mata mo. Nakita mo talaga siya ay masama at siya ginabi ng bagay, hindi magandang gawain niya. Doon mo husgahan kontra basta-basta pumilig ka sabi-sabi ng mga tao. Amen. Di ba, karamihan sa atin ay kung may mapakikinggan natin di maganda, naniniwala tayo. Di isa na rin tayo sa kanila. Ay yung tao kasi, kung alam mo, galit ka, nagawa ng kwento, ngayon ang kwento yun, kakalat. Ay, ikaw naman, naniniwala, yung palang kwento palang yan, bahala sila kung maniniwala sa o hindi. Dahil ang kwento, kung di mo na nakita sa dalawang mata mo, mapapahamak ka rin dahil may Diyos din ang maghusga sa iyo. Amen? Dahil kailangan natin, makita natin ang dalawang mata natin bago tayo mag-usik. Dahil sa pag-uusik natin, walang katotohanan, sabi-sabi lang. Dahil ang pagkasabi mo yan, kakalat na yan, naging virus na yan. Kung tanongin mo kung simula, magduktong na yan, parang kadena na yan. Hindi mo na alam kung sino ba talaga ang simulain yan. Amen? Also, huwag tayo magbintang kung ano man ang nangyari sa atin, pray to God. Bakit? May Diyos tayo nagaligtas. May Diyos tayo nagbigay ng katawan samantala. May Diyos pa rin tayo ang maghuhusga sa kanilang mamaya. Nasa importante, gawin mo lang ang katungkulan ng kabutihan mo. Dahil yan ang naman ang kailangan ng Diyos. May Diyos at naghihintay, nagmamatyak sa inyo. Tumikilig siya kung ano man sasabihin mo. Huwag kayong magbintang dahil walang Diyos sa inyo. Dahil sa pagbibintang ninyo, hindi niyo nakita at ano man ang mga sinasabi mo, lalo kayo nakakasala, lalo kayo nagproblema. Dahil yung mga sinasabi ninyo, yun din ipapahamak sa inyo. Amen. Ay sasabihin ka. Yes po. Meron po. Yung sinabi niyo po, nandito po sa Biblia. Biblia na. Ito po. Mabasa po rito sa Mateo City, verse 1. Sabi niya rito, huwag ninyong husgahan ng iba para hindi kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo husgahan ang iyong kapwa, ay ganoon din kayo husgahan ng Diyos. Sabi niya rito, bakit mo pinupuna ang puwing ng mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrusong puwing sa mata mo? Yan, paano mo masasabi sa kanya na kapatid, tulungan kitang alisin ang mga puwing sa mata mo, ngayon din may malatruso puwing sa iyong mata. Mapagkunwari, sabi alisin mo ang malatrusong puwing sa iyong mata. Nang sa ganoon, makita mo mabuti para malis mo ang puwing ng mata ng iyong kapwa. Yan, ito yung sinasabi niyo po, Ama, na huwag tayong manghusga para di tayo husgahan. Sa bawat pangyayari, kumbaga, sabi rin dito na, ba't mo tinitignan yung mali ng iba, pero yung sarili natin, hindi po natin tinitignan. Kaya tama po yung sinasabi niyo, Ama, na nandito po sa kasulatan na kasaad. Kasi kapag ginagawa po natin yun, pinupuna po natin sila, pero yung sarili natin hindi napapansin, sabi nga, tayo po'y mapagkunwari sa ating gawain. Sa ating ginagawa na sa kanilang sinasabi natin na ganito yun, sila yung may dahilan, ganito ganon, kaya kung nagkasakit. Sa ginagawa po natin pagbibintang, yun din po yung gagawin sa atin ng Diyos. Ang Diyos, sabi niya rito, yung huhusga sa atin ayon sa ating mga gawa. Kaya wag po tayong manghusga sa ating mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya mahirap po yun, lalo po talaga tayo nagkasala.
doon po tayo lalong naghihirap dahil nanguhusga na tayo na wala sa katotohanan. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat. At alam mo, alam ninyo, kung sabi ng Diyos ganon, sige, gawin mo lang ang gusto mo. Dahil oras kayo ay may nangyari sa inyo, baka sabihin ninyo, nakarma na ako at pinarusahan na ako ng Diyos. Diyos pa rin ang tinatawag sa bandang huli. Tama ba? Hindi. Yung kalaging ng tao at inusgahan nila, pati ang Diyos, dinadamay nila. Kung tutusin, wala pa minsan nagusga ng Diyos. Kapayapaan ang hinahanap ng Diyos. Hindi pa siya naglitis sa atin, kahit isa. Tayo lang gumagawa ng kaisipan natin. Inusgahan natin ang sarili natin. Dahil ang sabi natin ay, ito, karma ito. Dahil sa paglalabir ko, nagawa ko di maganda, kinarusahan na ako ng Diyos. Sabi ng Diyos, wala akong bagay na parusa sa inyo. Bilang araw, kayo lahat ay lalapit sa akin, haharap sa akin. Doon ko kayo husgahan, minsan lang. Gawin niyo ang gusto gawin. Bandang huli, sa akin din kayo haharap. Sa pangalan ni Jesus. Dahil maraming nagsasabi yan, ay, nakarma ko dahil pinarusahan ako ng Diyos. Dahil hindi ang Diyos ang nagparusa sa inyo. Yung naggamit sa inyo sa baba. Ang baba rin ang maghusga sa inyo. Dahil ang Diyos ay bababa, kukunin tayo, iakyat tayo sa taas. Dahil ang kanyang tao na tunay na tahanan ay sa langit. Dahil sa langit ay siya, ang kaharian niya doon, hindi dito sa baba. Bababa lang siya dito, hindi nagmamatyag lang sa atin kung saan, hanggang saan tayo kumapit sa kanya. Dahil huwag natin sayangin ang panahon nandito tayo sa lupa. Kung aka-aka natin ang isip natin, dahil mga bagay hindi maganda at hanggang huli ang gawain hindi maganda at may dumating sa inyo sa kuna hindi maganda, baka ito na nga pinarusahan ako ng Diyos, baka ito na nga ang karma ko. Dahil Diyos pa rin ang lagi ninyong nababanggit, dahil sabi ng Diyos, sa bandang huli, hindi ako kahit minsan nagpapabigay ng sakit sa inyo. Naging problema ako sa inyo. Wala akong nagawa. Nagmamatyag lang ako dahil pati pangalan ko ay nadadamay. Dahil sa kagawaan ninyo yan. Dahil ang baba, susubukan din kayo hanggang saan matibay tayo kumapit sa Kanya. Huwag kayo magpalinglang. Dahil lahat ng hirap at ginawa sa baba, dahil minsan kung di ka kumapit sa Diyos ay mawawala. Kung kumapit ka sa Diyos, dumating ang ginawa sa iyo, kumapit ka sa Kanya, tuloy-tuloy ang ginawa yan. Kung ikaw ay nakalimot na, mamaya at lahat ay nawawala, huwag mo sisihin ang sarili mo, ikaw ay pinarusahan na ng Diyos. Wala pa kahit minsan na parusa ng Diyos sa inyo. Kailangan lang tayo kumapit sa Kanya. Lord, kung ano man ang dumating sa akin sa araw at dumating ng biyaya, maraming salamat. Ang lahat ang dumating mga sakit sa akin, Lord, gabayan mo ako. Huwag tayo magsisi sa Kanya. Dahil siya ay hindi nagbibigay ng sakit kahit kailanman. Bababa lang siya dito at kukunin tayo para yung mga taong sumusunod sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Yun ang salita ng Diyos. Amen? Dahil hindi nyo alam ang kaysaysayan natin sa mundo. Ang kaysaysayan natin, maraming sari-sari gawain ng kasamaan ng kabutihan dahil nandito na sa mundo. Ang mundo natin, ito ang impyerno dahil dito at ayusin ninyo ang buhay ninyo. Dahil huwag niyo sayangin ang panahon habang nandito tayo, ay isipin natin si Lord lagi nauuna para magagabayan tayo ni Jesus. Amen? Dahil tayo ay lahat pagsamantala lang dito sa lupa. Kahit mayaman ka, mahirap ka, dahil lahat yan ang bagay nandito sa lupa, pagsamantala lang, hindi mo madadala sa langit. Ang madadala mo lang, ang kayamanan, yung gawain mong kabutihan. Dahil ang kabutihan, ang siya tunay ng kayamanan, yan ang hinihintay ng Diyos sa atin. Ang kayabangan, hindi mo rin madadala sa langit.
Dahil ang sinungaling na hindi mo rin madala sa langit. Dahil dito tayo, naka-CCTV tayo sa Diyos. Dahil lahat yan, nakikita niya kung ano ang ating nagagawa. Dahil lahat ng ganuman ang meron sa mundo, meron din sa langit. Dahil kailangan natin mag-ayos-ayos kung ano man ay naramdaman natin, humingi tayo ng patawad dahil hindi kayo ng bagay naging tapat sa Diyos. Dahil kailangan din natin maniwala sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya. Siya ang tunay na doktor, siya ang tunay na kagalingan, siya rin ang tunay na mamahal, siya rin ang tunay nating kaligtasan. Ay si Jesus. Di ba? Mabuhay ay lahat kung tayo magkakaisa. Puso mapalad ang mga tao ay kumapit sa Diyos. Amen? O, tandaan ninyo, walang sinuman mas mahigit pa sa Diyos. Tandaan ninyo, wala man nagparusa ang Diyos sa atin. Kahit puot galit, wala. Dahil hindi siya karapat-dapat magalit. Dahil kung ako ay nagalit sa iyo, ako ay nagtampo sa iyo, ako ay nagparusa sa iyo, katawan ko yan, bago binigay ko sa iyo para ikaw ay litang laya ka. Kung ako nagbigay ng sakit sa iyo, binawi ko na yan. Bakit? Katawan ko yan. Bakit? Walang kwenta pagbigay ko kung ako pa rin nagparusa sa katawan yan. Dahil hindi ako nagparusa yan, iba ang nagparusa yan. Ikaw, hindi mo inalagaan sa sarili mo. Ikaw, hindi ka tumawag sa akin, sabi ng Diyos. Puso lahat yan, ang bagay, Diyos pa rin ang pinanggalingan ng kabutihan lahat. Amen. Okay? Meron ba masasabi mo dito? Yes, meron po, man. Yung sinabi niyo man na wala pang hatulan ng Diyos ay totoo po yun, wala pa po. Yan, sabi rito sa masa kasulatan, sa 2 Corinto 5 verse 10, sabi niya rito, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan at tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Yan. Yun po yung nakalagay po rito sa 2 Corinthians. Yun po yung sinabi ni Ama. Kasi nandito pa po tayo sa mundo, hindi pa po tayo humarap sa hukuman ng Panginoon, kaya wala pa po siyang paghatol sa atin. Kaya kumbaga bawat bagay, sabi sa kasulatan na, kung ano yung ginawa natin, mabuti man o masama, doon natin tatanggapin kung ano yung karampatan na para sa atin. Kaya kailangan ngayon habang nabubuhay po tayo, patuloy po tayong gumawa ng kabutihan upang sa ganon, ang matatamo natin ay magandang patutunguhan ko ba kapag tayo po ay gumawa ng kabutihan. Dahil pagpansinin po nating mabuti, ang mga masasama ay tinapon na po rito sa lupa. Kaya kung patuloy tayong gumawa ng masama, yan so ibig sabihin ang nakarampatang parusa sa atin, pag gumawa tayo ng masama, itatapon din tayo muli. Diba? Kailangan gumawa tayo ng kabutihan upang sa ganon, matamo po natin yung pag-asa na pinapangako sa atin ng Panginoong Jesucristo at ang katagumpayan. Yung sinasabi rin po niya man na lagi tayo magdasal, ang Diyos lagi ang uunahin natin, tama po yun. Nandito rin po sa kasulatan. Mabasa po rito sa Mateo 7, verse 7. Ang pamagat po nito, humingi, humanap, at kumato. Sabi sa 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. At ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y hihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y hihingi ng isda? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabuti bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino mang hihingi sa kanya, at gawin ninyo sa iyong kapwa ang nais ninyong
gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kasulatan, kautusan at ang mga isinulat na mga propeta. Yan, ito po yung sinasaysay sa atin ni Ama, na dapat kailangan tayo, ang Diyos lagi ang uunahin natin. Kasi kapag siya lagi inuuna natin, sabi niya, lahat ay matatamo natin. Di ba? Kapag kakatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So, ibig sabihin, kakatok tayo sa Diyos. Kapag tayo may karamdaman, sa Kanya tayo lalapit upang tayo ay pagbubuksan. Kung tayo dumaranas bawat bagay, hanapin natin. Hanapin natin ang Diyos upang sa ganun masumpungan natin kung ano po ang Kanyang plano at kung saan niya tayo aakayin. Kung tayo po may karamdaman, hahanapin natin kung saan po ang ating kagalingan. Kaya bawat ang kahilingan, sabi niya, ay nasa mabubuting gawa. At sabi niya sa kasulatan, kung ano ang iyong gawin sa iyong kapwa, o ano man ang iyong nais na gawin sa iyong kapwa, ay dapat gawin mo rin. Kailangan bawat gawa natin, kumbaga, na gusto natin gawin sa ating kapwa, dapat tayo mismo ipapakita natin sa kanila. Halimbawa, gusto nating igalang tayo ng mga tao, pero tayo naman po hindi natin sila ginagalang. Paano natin matatamo ang tunay na paggalang kung tayo rin mismo ay hindi marunong gumalang? Gusto natin na igalang tayo, pero tayo naman hindi marunong. So kailangan, kung gusto natin na igalang tayo ng mga tao, dapat marunong din tayo gumalang sa kanila. Kung tayo, sabi nga rin sa sultan na kung ang iniibig mo ay masama lamang, o ay yung kapwa mabuti, sabi niya, ano yung gantimpalang matatamo natin kung yung mabuti lamang yung ating iniibig? Dapat, sabi niya, ibigin din natin ang lahat maging ang masasama. Upang sa ganon, magtatamo po tayo ng gantimpala mula sa ating amang nasa langit. Dahil kung kapwa yung mabuti lang sa atin, sila lang yung rinirespeto natin, ano yung matatamo natin kung yung mga tao gumagawa ng masama, hindi tayo marunong rumispeto sa kanila? Di ba tayo makakaroon tayo ng takot? Di ba? Dahil hindi tayo marunong rumispeto rin sa kanila. Kailangan respetuhin po natin ang lahat. Mabuti man sila o masama, kailangan ipakita po natin yung mabuting gawa, pagmamahal at respeto po sa kanila. Upang sa ganon, tatanggap po tayo ng gantimpala na mula sa ating amang nasa langit. Dahil kung tayo lang sa mabuti lang tayo laging nagpapakitang kabutihan, wala po yun. Useless din po. Dahil tayo rin po, may mga tao tayo kinakatakutan tayo. May pinipili tayo. Kailangan yung pagtingin po natin sa mga tao, mabuti man sila o masama, dapat pantay-pantay. Marunong po tayo rumispeto sa kanila. Kahit anong kasamaan ng isang tao, kapag kabutihan po yung pinapakita natin, lahat po sila, irerespeto po tayo kahit masama sila. Meron din pa ako isang kwento, nangyari po ito sa akin. Kakilala ko isa po itong Iskondi. Yan. Yun po yung tao na yun, kinakatakutan siya. Hindi siya ginagalang ng mga tao. Siyempre nakita nila yung gawain niya. Pero ako po, hindi pa ako natakot sa kanya. Naging kaibigan ko. Ang tao masama yun. Sabi nga, kung ano yung nais natin gawin natin sa kanila o gawin natin sa ating sarili, ayun din po yung gagawin nila sa atin. Yung tao na po yung naging kaibigan ko po. At yung tao na po yung naging tagapagtanggol ko. Dahil siya po ay aking rinespeto, iginalang ko siya. Sa kabila ng lahat ng kanyang katayuan, hindi ko po siya hinusgahan, kundi naging malapit po ako sa kanya. Sa lahat ng pagkakataon na kasama kami niyan sa bayan namin sa Isabela, at that time, kasama ko siya sa iba't ibang bagay ng larangan ng buhay. Kasi that time, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, ako pa'y nahiwalay pa. Pero yung tao na po yun po yung isang nagprotekta sa akin, na kahit siya'y masama ang tingin ng iba dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Yung pala, kapag mabuti ang pinakita natin sa kanila, mas mabuti yung higit nilang ibabalik sa atin. Kahit buhay nila, handa nilang isakripisyo para sa atin dahil sa ating kabutihan pinakita sa kanila. Kaya turo po sa atin na may din tama po yun. Kaya dapat tayo po'y makinig upang sa ganon tayo po'y hindi mapahiwalay. Upang sa ganon din po tayo mapahamak sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. Lahat ng aral ni Ama,
itinuturo sa atin yan upang sa ganun, mapabuti tayo. Hindi lang tayo, kundi maging mahal natin sa buhay at lahat ng tao ating nakakasalamuha sa lahat. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat eh. Ito, may mensahe sa akin ngayon. Bumaba ang mensahe. Ang sabi ng Ama, kahit ano man inyong mga religion, ay importante magrelasyon tayo sa Diyos. Dahil hindi religion ang pinag-uusapan nito, dito magrelasyon tayo sa Diyos. Dahil ang sabi ng Ama sa akin, ito ang gawain natin at gawain ng lahat ng kanyang mga biliin at inutos sa akin. Ginagampanan ko at ginapaliwanag ko sa inyo. Ang sabi ng Ama, dahil malapit na ang paglilitis ng lahat, sabi ng Ama, kailangan ay kayo ay magbago. Kung kayo ay magrelasyon sa akin, sabi ng Diyos, dahil ako ang magliligtas sa inyo. Pagdating ng nakasulat din, ang bigwan darating sa atin. Ano man ang bigwan at darating sa inyo, hindi ko yung kagustuhan. Kukunin ko, pipiliin ko lang yung akin tagasunod. Akin ang mga bagay ay naniniwala, ang sabi ng Diyos. Oras na kinuha mo na yan, lumating ang bigwan, kung anong naiwan, ibig sabihin yan, hindi tayo pinili ng Diyos. Dahil kasalanan natin din yan. Dahil ang paglilitis, hindi ang Diyos ang maglilitis. Ang gumawa ng kasamaan, siya rin ang maglilitis sa inyo. Ang naniniwala sa Kanya at siya, hihintayin kayo mga anghel. Ang mga anghel ay naghihintay na pagdating ng oras yan, ang lahat ang mabubuti at ikukunin ng Diyos, buhay man at patay at dadalahin niya sa Kanyang paraiso, sa Kanyang tahanan. Lahat ang mga gawain ng mabuti. Tandaan, ginawa lang ito sa atin ito. Pipiliin ang naniniwala lang sa Kanya. Dahil ang naniniwala sa Kanya ay para sa Kanya. Dahil sa pilinis na ito, bahala na ang gumawa ng masama, siya na ang maglilinis sa inyong lahat. Iyon ang mensahe sa akin. Magrelasyon tayo sa Diyos, kumapit tayo habang may panahon pa. Dahil malapit na ang nangyayari sa ibang bansa ay dumating na anong bagay dumating. Kailangan ninyo na pagbago habang may panahon pa. Nakikita ninyo kung kayo ay dinala na buhay patungo sa langit, ay ibig sabihin, isa kayong pinili. Kung kayo ay naiwan, ibig sabihin, kasamaan paglilinis ng nagdudumi dito sa lupa. Sino bang may-ari sa lupa? Si Taning. Sino ba ang bababa? Ililigtas? Panginoon. Panginoon. Yun ang bababa siya. Dahil lahat ng bagay, pangalan niya ay nadadala, inuukat dahil wala siyang kasalanan. Sabi nila, kinarusan ako ng Diyos. Ito, kinarma ko dahil nasama ang aking ugali. Dahil ang Diyos kahit minsan hindi pa nagbibigay ng naglilinis sa akin. Bababa lang siya, kukunin tayo para sa kanyang tahanan. Kailangan din may anak tayo patuwid patungo sa kanya. Tandaan ninyo yan, habang may panahon pa, habang maganda pa yung mundo natin, gawin natin na ang kabutihan. Para ay isa na rin tayo nilista ng Ama. Ay ano-ano man ang reliyon, basta importante, magrelasyon tayo sa Diyos. Pag gawain ng mabuti, mabuti rin ang antuman niya. Ang masama man, ang gawa ng mabuti, ang masama ay pagbabago. Diyos na ang bahala sa kanya kung karapat-dapat siya ay dalahin patungo sa kanyang paraiso. Dahil lahat tayo maiiwan kung ano man ang bagay ng kagustuhan niya. Diyos lang ang siya pamimili sa ating lahat. Amen. Yun ang pangalan ni Jesus. Tandaan ninyo yan. Pag-uwi na habang may panahon pa. Magrelasyon tayo sa Diyos. Pamilya tayo. Kung tayo ay nagkakaisa sa Diyos, dapat magkakaisa tayo. Magmahalan tayo. Dahil isa ang katungkulan ang nagbibigay sa akin, isa ang paniniwala natin, bakit di tayo magsama-sama? Hindi na kailangan mag-away-away. Ang importante, magrelasyon tayo bawat isa sa atin sa Diyos. Diyos ang pag-asa ng lahat. Amen. Amen? Oh, tama ba ang kagusto ng Diyos? Hindi. Tama. Walang pinili. Masalang mabuti ka naman. Mabuti ka naman. Kapag mo pagdiyan mo. Ang masama. Wala. Para kayo dahil lahat
sakit, pagkat, sakit, tinatawag sa ligtas natin, kailangan natin tuloy ang gawain natin pagdating ng sakuna at ayaw ay pilig ng Diyos. Amen? Dahil yun ang isahe ngayon ginagawa dito sa lupa. Also, walang reyon dito magrelasyon tayo sa Diyos. Diyos pa rin ang tunay nating kaligtasan. Magmahalan tayo tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Sino ang Diyos mo? Si Jesus Christ. Dahil, sino ang Diyos mo? Si Kristo. Dahil, si Jesus Christ, iisa yan. Dahil, sa kanyang gawain dito sa lupa at siya ay nagtubos sa atin. Dahil siya pa rin ang tutubos mulit sa atin. Kailangan magbago habang may panahon pa. Pabuhay si Jesus. Mabuhay. Kasama kami. Kayo, mag-pray kayo, magdasal na tayo. Ama, maraming salamat ang mensahe ang ginawa ninyo. Dahil ako, sabihin ko sa inyo, hindi ako marunong sukulat, hindi ako marunong umasa. Lahat ng mga sasabihin ninyo, kaya ko sagutin. Dahil yun ang mensahe dumarating sa akin para ipapaliwanag ko sa inyo, para mapakinggan ninyo, isipin ninyo kung tama ba ang aking sinasabi ay mali. Nakasulat din sa Biblia, dahil at sa akin, dahil ako sa langit, lumaba. Ang kagalingan ko galing din sa langit, hindi ako nagpagaling kung hindi ang Diyos. Dahil ako ay nagrelasyon sa Diyos ang nagbigay ng buhay sa akin. Kung wala siya, wala ako dito sa lupa. Dahil sa kanya, purot-purot at nandito ako sa harapan ninyo. Sa pangalan na Isus, kapilang Ama natin ang kagalantas. Dapat niloko kayo sa kanya dahil ang Diyos ang siya nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Huwag natin isipin ng ano-ano ba. Isipin natin, gumalang sa kapwa natin, kapara ng iginagalang natin ang Diyos. Pero pa sasabihin, Wala na po. wala na. No, wala na. Basta na. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus Christ. Walang pag-awa. Thank you. Shoutout kay Tatay Mario para. Thank you for watching po. Yan sa inyong lahat ng nariyan. Tama po, may din. Amen. Dalawa na. Yes. Unlimited love po. May din sabi po ni Sister Judith. Parin dyan. Shoutout kay Sister Nika Casina. Kay Sister Margaret Aquino. Shoutout po sa inyong lahat. Na Blessed Friday. Kay Sister Emily. Na Blessed Friday po sa inyong lahat. Yan. Papasok na po ang lahat sa loob. Yan. Para po manalangin. Yan ang bawat isang kailangan sa buhay. Kaya maraming salamat po sa lahat na dumating sa live at sumuport. Yan, mag-end live na po tayo and God bless po sa inyong lahat at ingat po palagi yan. Patuloy po tayong gumawa ng kabutihan. Yun lamang po at maraming